Guys, for today's video, hindi ba kayo nagtataka? Si Atome ay nag-o-offer ng 0% interest, like up to 40 to 45 days, di ba? Si Z credit card, ay nag-o-offer din ng 0% interest with other credit cards. Basta mabayaran mo rin in full, 0% interest din. Ang pinagkaibahan naman is meron mga annual fees yung mga credit card. With Z, wala naman din siyang annual fee. So, yung ibang credit card na walang annual fee, yung no annual fee for life, like katulad ng mga ganitong credit card, na 0% interest din, pag binayaran mo ng buo yung utang mo, ng same din, up to 40 to 45 days, kasi yun yung isang cut-off eh. Hindi ba kayo nagtataka? Paano sila kumikita? Bakit libre? Bakit libre lang yung pagpapautang sa atin? Totoo ba na 0% o fake lang yon? Well, pag-usapan natin yan, dagdag kaalaman to for sure sa inyo. So, samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nasabi ko kanina yung credit card, kapag binayaran mo in full yan, tapos yung credit card na yan is no annual fee for life, eh di parang libre lang din yung pagpapautang sa'yo. And then ito nga, si Atome and then si Z card. Basically, yan, dyan din tayo mag-focus. Kasi 0% sila. Explain ko lang muna, si Atome, hindi siya credit card. Debit card siya. Pero nagfa-finance ng pautang ay si Atome. So parang ganito yon. Parang meron kang ATM card na ginawa para sa'yo. Tapos, lalagyan ni Atome ng laman yung ATM card mo para meron kang magamit. So yun yung credit limit na nilagay ni Atome. So kaya pag pupunta ka sa mga stores, sa mga merchants, ang sasabihin mo ay debit card o kaya savings. Para kapag dun sa terminal, pinasok na, i-enter nyo yung PIN nyo with Atome para mabawas yun doon. But guys, hindi po kailangan na mag-check balance kasi mag-e-error po yan. May narinig po akong mga issue na nag-e-error pag nag-check balance, lalo na pati sa ATM machines. So, huwag nyo pong gawin yan. Okay, so yan, na-explain ko na yung about Atome debit card. Si Z naman and other credit card companies na nag-offer ng no annual fee for life, kapag pupunta kayo sa store, sasabihin nyo, credit card. So, yun, either itatap or isa-swipe or i-insert para ma-charge doon yung binili nyong item. So, pag binayaran nyo yung item na yun bago doon sa due date nyo, wala kayong babayaran kahit na anong interest. Yun yung 0%. So, siguro, magtataka kayo, oo nga, business sila. Pero, ginagamit ko yung serbisyo nila. Minsan, nag-earn pa ako ng points, lalo sa mga credit card. And yung points na yun ay katumbas ng reward, ng miles, etc., cashback. Paano sila kumikita? May hidden fees ba? Well, technically, parang hidden fees. But I would not say it is hidden fees. Kasi, hindi naman lahat nagpapatupad ng ganun. For example na lang, SM Department Store. Ayan. So, ginamit nyo yung credit card nyo. Kung ano yung nakita nyo yung amount doon, yun din yung babayaran nyo. So, pag dating na due date mo, babayaran mo yung binili mo sa SM, then wala kang babayang interest. Ngayon, both Atome, Z, and other credit cards na no annual fee for life, ay kumikita sila kahit sabihin mong 0%. Paano? So, di ba, alam natin yung mga credit card natin, may nakalagay Visa, may nakalagay na Mastercard. So, every time na ginagamit mo yung inyong debit card kay Atome, credit card kay Z, or yung mga credit card nyo na may no annual fee for life, kunyari kung Mastercard network yan, meron silang commission or share dun sa fees ni Mastercard. So ganito yon, yung mga merchants natin, hindi naman din libre yung mga terminal, yung mga POS nila eh. May bayad yon at nagbabayad sila. So every time na gumagamit tayo ng terminal nila, nagbabayad si merchant kay, let's say, Mastercard. Then, si Mastercard naman ay nagbabahagi ng share ng kita niya dun sa mga credit card companies or debit card companies na nasabi ko kanina, na katulad ni Atome, ni Z, at saka mga no annual fee for lives na mga credit card. So, kahit 0%, kahit i-pay nyo in full yung mga credit cards nyo at walang interest na ma-charge sa atin, eh well, kumikita pa rin itong mga companies na nabanggit ko. So, ito ngayon yung gusto kong i-highlight. So, si Z, basically, kumikita pa lang siya right now sa mga transaction kasi wala pa siyang installment service na available.
Whereas si Atome naman, di ba, pwede mo siyang bayaran na 0%, full payment mo. Pero kung wala kang pambayad, pwede mo siyang i-installment. Doon ngayon, madadagdagan ang kita ni Atome. May kita na si Atome, let's say, from Mastercard. And then, dahil ifa-finance niya yung inutang mo, magiging installment, idadagdag niya yung interest niya dun sa pinautang niya sa'yo. Sa mga credit card companies naman na no annual fee for life, same din naman, kumikita sila galing sa Mastercard, plus yung mga installment services. Like, pwedeng i-convert yan, mag-add ng additional interest, or kung hindi mo binayaran in full, yan, then magsisimula na sila maglagay ng finance charge. Itong credit card na no annual fees for life, kikita sila sa transaction, plus yung mga installment na pagpapautang nila or yung kapag minimum payment lang yung babayaran mo. So, yung mga credit card companies, yun ang source of revenue nila sa credit card. Again, kay Zed, currently dahil pasimula pa lang sila, nag-focus sila sa mga transaction pa lang. So, the more transaction na ginagawa using the Z card, dun sila magkakaroon ng kita. Kaya guys, kahit 0% yan, hindi naman sila magsasara at malulugi dahil binibigay nila sa atin for free. Hindi naman ganun yun. Okay? So, meron pang pangatlo na parang source of revenue itong mga credit card Alam niyo yung mga installment appliances natin yan. Kung mapapansin niyo at pupunta kayo sa mga store, magkaiba ang cash price sa installment. Kung bibili niyo yung appliance, sasabihin discounted. Ito yung cash price na babayaran mo. And then kapag installment naman, dun tayo sa regular price. So dito sa example natin na yan, usually itong cash price na to is cash and straight. So kung credit card ang gamit mo, same na price din naman makuha mo, yung cash price din naman na makukuha mo. Pero kapag installment, mas malaki. So ito yung parang hidden fees ng credit card. Bakit kapag cash or straight, mas mababa? Pero ba't pag installment, may additional fees? Kahit sabihin mong 0% interest, kahit ina-advertise nyo 0% interest, pero nakabase daw kayo sa regular price, parang yung dagdag na amount from the cash price is yun na rin yung installment yun na rin yung interest na binayaran mo. Medyo hidden fees ang dating ng charges na yon. So, ganun sa mga credit card. So, sana nabigyan linaw ko sa inyo na 0%, walang kita yung mga bank. Hindi, mali yun. 0%, may kita sila sa mga transaction fees. Ayan. Okay, for our question of the day. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa mga stores natin na 0% interest? Naniniwala ba kayo na 0% yon o alam nyo na may mga hidden charges yon? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jessa Corbo 5001. Sabi niya, I was just approved like tonight po, August 18, 2024, na na-receive ko email nila after 2 days ng application. 6K credit limit, 10 working days raw, matatanggap ang card ko. So, katapusan ko pa siya ma-receive. I will use it for groceries ng aking mag-ama as well as sa Shopee ko. Hehe. Thank you sa video nyo po. At Jessa Corbo 5001, congratulations po at na-approve po kayo ng Atome. Gamitin nyo lang po ng tama yan and eventually lalaki din naman po ang inyong credit limit. Congratulations po sa inyo and thank you for watching and supporting my videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!